So, that is a dilemma for the prosecution because they have not yet established na ito nga ay part of the classification of an impeachable offense. Kung ito man po ay betrayal of public trust, walang malinaw doon sa testimonya ng dalawang testigo because they are not the ones qualified to testify on it. Matapos ang 5 araw ng pagdinig sa Senado, gaano nakalapit ang prosecution in proving Article 4 ng kanilang impeachment case. Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Malapit na nga ba silang mapatunayan ng Article 4? Malabo po. Napakalayo pa rin. Kasi, so far, everything that they have been proven dito sa 5 araw ng kanilang pagdinig ay ito lamang existence of the videotape ng interview ni VP Sara Duterte. Now, the prosecution tried very hard sa pamamagitan ng mga testigo na ito na gumawa ng mga legal conclusion na yung ginawa na yun ni VP Sara is an impeachable offense, which I think they failed to do because even on the assumption that meron nga talagang grave threats na in-issue, ang basic question dyan is that an impeachable offense? Well, ang prosecution na sinasabi, yung pananakot na yun ni VP Sara is already an impeachable offense. Now, is that true? Pumapasok ba yun doon sa Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution? Na sinasabi, ito lamang po yung mga grounds for impeachment. Number 1, ang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, at saka betrayal of public trust. It appears as if ang prosecution is trying to target itong last classification of impeachable offense, yung betrayal of public trust, kung saan po pwedeng ipasok yung grave threats. Kasi po, malawak talaga ang definition ng betrayal of public trust. So, gusto nila, isaksak dito yan, na ito na yung betrayal of public trust. Will that be an accurate assumption? Well, here's the truth, ang definition of what constitutes a betrayal of public trust is entirely a political question. It is based on the judgment of the Senate now. Magsasabi if yung threats na yan na supposedly in-issue ni Sara Duterte ay papasok bilang impeachable offense under yung betrayal of public trust. Of course, the defense is saying that it is not. Ang prosecution ang sinasabi, it is na betrayal of public trust. Ang tanong na lang dyan, na kanina paulit-ulit nating nadinig, is this actually a crime yung ginawa ni Sara Duterte? Kasi nadinig nyo dyan, kasi merong kondisyon ang sinasabi, ang krimen ay gagawin, papatayin si BBM kung siya ay papatayin, si Sara ay papatayin, ipapapatay si BBM, si Liza, at saka si Romualdez. So, will that constitute a grave threat? So, para maintindihan natin yan, tingnan natin yung sinasabi nung batas sa grave threats dito. In Section 282 of the Revised Penal Code, it says here, any person who shall threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family any wrong constituting a crime shall suffer the penalty next lower in degree than that prescribed by law for the crime be threatened to commit. If the offender shall have made the threat demanding money or imposing any other condition, even though not unlawful, said offender shall have attained his purpose. If the offender shall not have attained his purpose, the penalty lower by 2 degrees shall be imposed. Okay. So, ang sinasabi po dito sa grave threats, ang grave threats is ang krimen ng pananakot, nagagawan mo ng krimen ang isang tao. Ang penalty sa'yo, ayon dito sa batas, ay 1 degree lower. Ibig sabihin, kung halimbawa, kung ang sinabi mo ipapapatay mo, so that's reclusion, death to reclusion perpetua. So, dahil ito ay grave threats lang, bababa ka ng 1 degree. So, magiging instead na reclusion perpetua, posibleng reclusion temporal na lang, between 20 years ang imprisonment mo. So, hindi ka na, dahil threat lang ito, hindi mo naman isinagawa. Pero,
ito ay kung mayroong kondisyon yung threat na ginawa mo. Dalawang klase po yung kondisyon na sinasabi dito. Ito po yung kondisyon ay hindi po yung kondisyon na ginawa ni Sara Duterte na kapag pinapatay ako, yun ang kondisyon. And dito sinasabi, yung threat na ginawa mo ay dinagdagan mo pa ng kondisyon. Halimbawa, sabi mo, ipapapatay kita pag hindi mo ako binigyan ng hati dyan sa kayamanan ng lolo natin. Ayan, may kondisyon yon. So, even though illegal naman, alam ba, magkamag-anak naman talaga kay lolo niya, dapat talaga may hati siya. Although mayroon siyang share talaga dapat doon, although hindi unlawful yung condition, it is still a condition and that is still a threat. Hindi po ito yung condition na sinasabi sa batas na kanina dinidiscuss ni Lonto na parang sinasabi niya yung ginawa ni Sara Duterte is a condition doon sa paggawa ng pananakot. Ito, ang kondisyon na sinasabi sa batas, meron kang pananakot, papatayin kita, dinagdagan mo pa ng kondisyon na pag hindi mo ako binigyan ng mana ng tatay natin o ng lolo natin. That is the condition. Dito kay Sara Duterte, ang kondisyon niya ay magaganap ang krimen, ipapapatay ka, kung siya ay ipapapatay din. So, dapat mangyari muna yung kondisyon. Hindi ito simultaneous with the threat or after the happening of the threat. No? So, yung kondisyon kay Sara Duterte is magaganap lang yung krimen kung ginawa ang isang bagay sa kanya. So, makikita nyo dito na hindi pumapasok dito sa legal requirement ng grave threats yung sinasabi na ito ni Attorney Lonto. So, in the sum, yung kabuuan ng lahat ng testimonya na ito, kagaya ng sinabi ko sa inyo nung isang araw pa, walang kinapuntahan itong testimonya na ito because the videotape is not even being challenged by the defense panel. Ay adapted nga ito as their common exhibit So walang question dun sa video. The question here is, tama ba yung legal conclusion ng NBI? At parang lumalabas na nga dito sa mga pagtatanong ay naging selective sila sa kanilang investigasyon as always. Ang inimbestigahan lang nila yung dito kay Sara Duterte na statement pero hindi nila in-examine kung totoo nga na mayroon bang hinire na napapatay, na killer or na assassin. Wala daw silang personal knowledge tungkol doon. Kasi para sa kanila, natapos na yung krimen when the threat was committed. So, that was the end of it. At yung iba pang aspeto ng investigasyon, wala na. Hindi na importante sa kanila. Hindi na yun pinag-uusapan. So, that is a dilemma for the prosecution because they have not yet established na ito nga ay part of the classification of an impeachable offense. Kung ito man po ay betrayal of public trust. Walang malinaw doon sa testimonya ng dalawang testigo because they are not the ones qualified to testify on it. Sa totoo lang, hindi sila ang kwalipikado na mag-testify. Everything that they said about that are just mere opinions as of this time. At kung ito nga ay betrayal of public trust, you have to go to the Senate vote. Eventually, it becomes a political question. Pero ang pinaka-critical na nangyari sa araw na ito ay yung sa dulo ng presentasyon ay sinabi ng prosecution na hindi na nila ipipresenta si Attorney Zulaika Lopez. Surprise, surprise. In-expect natin yan na kunyari lang ito, ipipresenta sa Zulaika, but probably they realize they are at a disadvantage kung ipipresenta nila ang Chief of Staff ni Sara Duterte. Because pag ipresenta mo yan as a witness for you, yung depensa can cross-examine that witness at puro leading questions. At sigurado, ilalagpak sila ni Zulaika Lopez. At alam nila yan, madudurog lalo. I don't even know kung bakit nila naisip-isipan na gawing testigo nila si Zulaika Lopez. Siguro, ganun sila ka-desperado because they really don't have any witnesses. Pero mahalaga niyan, kayong lahat na nakikinig, nakikita ninyo yung lahat ng pinag-uusapan natin, nangyayari ngayon sa Senado. Kasi lahat tayo, patuloy tayong nagmamasid, patuloy tayong nakikialam, patuloy tayong nagsisipag-aral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ng taong walang alam. Ang issue po dito muli ay yun na naman po ang video ni VP Sara Duterte. And again,
As in the case of the first witness, they wasted a lot of time, slowly ang presentation ng prosecution, pati yung kanyang mga question. Nakakaantok na sa tagal, na pag-deliver ng question. But basically, it's about the same, that proving that the video exists. Tapos, nagpasok sila, naggawa na ng mga legal conclusion niya itong si Attorney Lontok, of which he is not actually competent to make. Nagsasabi na siya na ang mga deklarasyon na yan ay may kaakibat na criminal liability, which they weren't able to prove as of yet. So what have they proven as of today? Well, basically, hindi pa tapos yung depensa in cross-examining the witness. But so far, again, as in the case of Kalilong, ang strategy ng depensa dito is to prove yung bias and malicious intent in conducting the investigation. At nung hinimay-himay na nga yung mga ebidensya, makikita dito na ang daming inconsistencies ng mga affidavits, yung mga sagot ni Lontok, halos parang hindi niya kabisado yung mga affidavit na inattach niya, na may pare-parehong mga errors, yung documents niya, may mga, sabi niya, typo errors. But so many things are indicative of the fact na minadali nila itong preparasyon na ito ng result ng investigations against VP Sara Duterte at hindi nila nasuri ng maigi yung mga dokumento. Halos parang walang effort, parang pro forma. Yan, pwede na yan, isang panyo na yan, or ilabas nyo na yung report na yan tungkol dito sa investigation. Kita nyo parang express yung pagpapalabas nila ng resulta ng kanilang investigation just to prove na meron ngang liability daw si VP Sara Duterte. But yung cross-examination niya kanina, and even yung pagtatanong ng mga senador, kagaya ni Senator Alan Peter Cayetano, disclosed the fact na they did not conduct an investigation on the supposed threats against Sara Duterte. There were no validated reports insofar as on mai-testify nitong testigo to, nung huling dalawang testigo ng prosecution. But there was indeed someone that was contracted to by BP Sara para patayin di umano ang presidente, kanyang may bahay at si Romualdez. All of that, sinasabi nila hindi silang may hawak ng impormasyon na yan. So who has it? Si Matibag? Probably, most likely nito, wala pang nakukuhang testigo na tatayo na parang kunyari siya naman yung nakontrata ni BP Sara para i-execute yung di umanong pagpatay na nagagawin. And kung ganun man ang mangyari, hindi na bago yun. Sanay na tayo doon sa ganun. But here is something that all of the people must think about. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong tignan ang investigasyon na ito, yung Senate proceedings na ito, independent of the flood control issues. They are related. They are connected. And here's the connection. Nung iimbestigahan si BP Sara, apparently parang ang bilis-bilis ng NBI to come up with a resolution on this, a result of the investigation, at parang basta mailabas na lang na kunyari may investigasyon, mayroong resulta yung kanilang investigasyon. Kaya nga sali-saliwa yung kanilang mga dokumento. Nag-exert talaga sila ng effort to figure out kung totoo daw, di umano, yung banta na ito ni BP Sara Duterte. Pero as of the moment, kahit na wala pa sila mga malinaw na mga na ebidensya, they filed the case for grave threats against the Vice President. The NBI did, through the Department of Justice. Now, 18 Marines came out in the open. May 18 marinong nagsalita, nagsiwalat ng mga kwento ukol sa kung paano sila ginamit upang nakawin ang bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Anong resulta ng investigasyon ng NBI? Wala. Ang totoo, ang ginawa pa nila nang lumabas itong 18 na nagtestigo na ito para magsiwalat ng katiwalian, ang unang ginawa ng NBI ay ipatawag sila at alamin kung ano ang kanilang motibo. Nag-background check sa kanila at it appears that ang ginawa ay more like of an effort to discredit the 18 Marines rather than to find out kung totoo na meron ngang nakawan na nangyari
sa ating pamahalaan. At alam naman ng lahat na meron talagang nakawan kasi si BBM mismo ang nagsabi. 'Di ba? Sabi niya, mahiya naman kayo. So eto na yung 18 nagsasalita. Pero bakit ganun ang treatment? Pero eventually, ginamit naman nila itong some of the statements of the 18 Marines doon sa kasong isasampa nila kay Romualdez. But how about the rest? Yung mga iba pang binanggit na mga nagsitanggap ng mga maleta. Some of them are sitting as senators. Nakaupo pa dito sa impeachment court. Pero walang investigasyon na inilabas tungkol dito ang NBI. At dyan, makikita nyo, sabi ko sa inyo, ang pinaka-importante na mga detalye dito ay nakukuha nyo doon sa mga tanong na hindi naitanong. Doon sa mga bagay na hindi nasabi o sinasabi. And this is what is clear now sa mga sambayan ng Pilipino. I mean, all of us, many of us, or most of us, I think naniniwala na ito ay malaking pagsasayang ng pera ng taong bayan, yung ginagawa nito. Yung investigasyon na ito gagastos ng 2.3 billion pesos to investigate misuse of funds of 125 million pesos. Di ba dapat, kung gagastos ka ng 2.3, dapat ang hinahabol mo, 2.3 billion, ang hinahabol mo, at least mga 1.2, 1.3 trillion. Ano? So, alam niyo na kung sino yung mga nagsipagnakaw ng ganong kalaking pera sa taong bayan. Pero why are we spending more to look after or go after supposed wastage of money that only costs around 125 million? Because it's not about the money. It's about the position. It's about BP Sara. Ito ay tungkol sa kanya, ma-impeach siya para ma-prevent na siya ay makatakbo muli. At the very least, itong investigasyon na ito, malito yung mga Pilipino, ma-focus tayo dito sa impeachment, makakalimutan ninyo na pinagnakawan kayo ng trilyon-trilyon. Kasama pala ako doon sa pinagnakawan ng trilyon-trilyong piso, 1.2, 1.3 trillion pesos. And according to the account naman ng mga ex-Marines, it's about 800 plus, 805 billion pesos na total delivery ng mga kickbacks. That's how much money is lost at ninakaw talaga sa atin. At gusto nila, makakalimutan nyo yan. Kasi nakafocus tayong lahat dito sa impeachment. That's why we will be saying hanggang ngayon, mangungulit tayo, maniningil tayo, kung totoo kayong seryoso sa investigasyon na yan, nasaan ang kaso kay Bersamin na binanggit din ni Ping Lacson, nasaan yung 65 na mga contractors, nasaan yung 15 na mga favored kontratista na kumorner ng lahat ng mga project na ito. Nasaan ang kaso laban kina Sandro Marcos? Nasaan ang mga kaso kina Tulfo? Yung sa ACT-CIS, marami pang mga congressman na kumuha at kumupong ng mga kontrata sa flood control. Kami ay patuloy na magtatanong. Hindi kami papasok dito sa usapin ninyo ng impeachment kasi alam naman namin na ito ay panlilito lang. At ang nangyayari lang nito, actually, ini-expose ninyo lalo inyong sarili sa mga kasinungalingang inyong inilalatag sa taong bayan. Hindi na naniniwala ang mga iskumbro sa inyo sapagkat kami patuloy kaming nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral sapagkat alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.